Napipilitan ng magwag munang magtanim ang ilang magsasaka dahil sa mahal na langis na kailangan para sa patubig. Ang ilan naman, palugi ng ibinenta o kaya ipinamimigay na lang ang kanilang mga ani. May report si Ian Cruz. Ngayong tag-init, higit na kailangan ang patubig sa mga pananim. Yun nga lang, wala na ngang supply ng tubig sa irigasyon, nagtitipid pa ang mga magsasaka ng mais sa Lawag, Ilocos Norte sa paggamit ng water pump para bawas konsumo ng gasolina. Super hirap sir sa sitwasyon natin ngayon. Talagang yung dati-rati na ginagamit namin na 10 liters lang nagiging doble na. Ang ibang araw sa kanila, hindi na muna magtatanim. Ang magsasaka namang si Arnold, hindi na raw alam kung paano makakabangon sa pagtatanim ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Mula kasi sa patubig hanggang sa pagde-deliver ng ani, gumagamit sila ng diesel. Kasi minsan wala nang natitira Nakakakaba kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain. Sa La Trinidad Vegetable Trading Post, marami ang binabagsak na gulay pero matumal ang benta. Ibinyahin ng may 5 oras itong mga pechay na ito mula sa farm doon sa bayan ng Mangkayan. At nasa 2 gabi na raw yung magsasaka na nagdala nito dito sa trading post pero hindi pa rin nabibili itong kanyang mga dalang gulay. Kaya ang pasya niya ay umalis na lamang dito at ipamigay na lamang ng libre itong mga gulay kaysa masayang. Talagang nakakapadurog ng puso kasi sa lahat kung isipin mo yung sayang, di ba? Si Jesse James, bagsak presyo ibinebenta ang repolyo na 8 pesos na lang kada kilo. Para at least mabili, makain ng mga taong kahit mabili ng mura ganyan. Nakakabenta naman ang ilang magsasaka pero talo pa rin dahil sa gasto sa diesel, trucking at pasahod sa mga tagalinis at tagaripak ng gulay. Kami po nagbabakasakali lang po baka kung may matitira kahit konti. Kaya nagsusugal din kami. Dahil nagkasabay-sabay ang ani ngayon, mas mababa na ang presyo ng gulay ayon sa Vice-Presidente ng Bagsakan Association ng La Trinidad. Pero kakaunti na lang ang hinahango ng kanilang mga parokyano dahil sa mahal ng langis. Yung truck nila, yung 10 tonelada, ginawa nilang 5 tonelada lang ang bibilhin. Ang isa sa mga nakausap naming humahango ng gulay, nasa 35,000 pesos na ang gasto sa diesel mula sa dating 16,000 papunta ng La Trinidad at pabalik ng Metro Manila. Ang nakikita raw ng Agriculture Department na pangmatagalang solusyon. Number 1 is the storage. So that's why I came here to look for the storage facility, to rehabilitate the storage facility, para at least yung mga sobra na hindi mga bebenta, pwede tago muna. And then slowly natin, distribute slowly to Metro Manila. Ian Cruz, GMA News.